Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong nagre-request na dagdagan ko pa po yung video ko po dito po sa owner type Jeep na ginagawa po natin. Yung pong upgrade ko po dito sa OTJ po na ito. Una kong ipakita sa inyo, ito pong steel bumper na ginawa namin. Ayan. Tignan nyo pong mabuti. Inalis ko na yung lumang bumper. Pakidala mo nga dito. Mark? Ito kasi yung lumang bumper na stainless. Lukot-lukot na po kasi. Pakita mo, Mark, ipiharap mo sa kanila. Tapos yung harapan, yan po. So sabi ko, tanggalin na yan, alisin na. At ito nga, ginawa ni Kuya Mark, ito na po yung steel bumper. So dito, meron tayong fog lamp, kabilaan. Ngayon, kaya ito ay may butas, mga kapatid, ay ditornilyo na lang yung cover nito. Dahil nga, dito ako maglalagay ng 6SM na battery. Para naman, preparation ko po doon sa electric aircon. Ngayon, bago natin pag-usapan yung electric aircon, marami po kasi ang nagtatanong kung paano daw po sila makakapagpakabit ng electric aircon sa kanilang mga sasakyan. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Ipapakita ko sa inyo yung bago naming upgrade dito sa owner type Jeep. Tingnan nyo po mga kapatid, ito. Naglagay po kami ng back seat po dito. Tingnan nyo po mga kapatid. Yan, naihiga din po yan. Tapos, balik natin, ito po ay naitutumba rin kung maglalagay ka ng maraming kargada. Ito po, pakita ko po sa inyo. Ayun. Ayan. So, ayan na po. Merong maglalagay tayo ng sabitan doon. Nung tali. Tapos ito namang sound system namin, itong baffles, speaker baffles, pwede rin itong tanggalin kung talagang kailangan na maglalagay ka ng mga kargada dito po sa likod, no? Tulad niyan, naitutupi naman to. Ngayon, kung may mga pasahero po tayo, no, tamang-tama, meron kang dalawang anak, okay, iangat mo ulit ito. Ayan. Tapos yan, balik mo yan. Okay, yan po yung bago naming addition dito po sa owner type Jeep. Tapos dito, kuhanan mo. Yan. Kuhanan mo yung likod. Mark, baka naman masikip. Hindi ba masikip? Pwede ka ba umupo sa loob? Tinga, baka naman hindi kasya yung tuhod. Yun nga lang, talagang pag owner type Jeep, doon ang daanan sa harap. Dito, pakita mo dito. Umistraight ka ng upo, umistraight ka ng upo. Ayan. Kaya lang, untog ka pala dyan. Oo. Di bali, ayusin din natin yung bubong nito. Medyo mataas. Oo, ayusin natin yung bubong. Yan. Okay, sige Mark, baba ka na muna. So sa nakita natin mga kapatid, meron pa tayong konting ayusin dito sa bubong. Pwede naman nating itaas ng konti yan para gano'n naman yung design natin. Ito pong owner type Jeep po na ito ay naka-electric power steering, naka-electric aircon. Yun muna ang puntahan natin, yung electric aircon. Kuya Mark, buksan mo nga yung hood. Saan natin ilalagay yung compressor ng electric aircon? Sige, tignan nyo yung makina nito, mga kapatid. Malaki ito, 13T. Kaya malaki po yung makina, malakas sa gasolina. Pero dahil nga po ang karburador nito ay 4K, 3K na lang po yan, kaya po ito ay matipid na sa gasolina. Ngayon Kuya Mark, dito natin ipepwesto yung compressor ng electric aircon. Ayan. Okay, diyan mo ilagay Kuya Mark. Okay. Tapos urong mo pa dito. Ayan, ganyan na magiging posisyon niya. Tapos yung module, sige, pakikuha mo yung module. Ayan. Ito po kasi yung module ng electric aircon. So, nakaganito na po yan. Dito nakakabit yan. Hindi naman to delikado na mabasa, pero syempre, lalagyan ko pa rin ito ng cover, ng pinaka-box niya, na fiber, para po maganda rin siyang tignan, hindi yung katulad nito na naka-expose. Dito kasi maglalagay pa tayo ng condenser ng aircon. No? Yung para rito, yung condenser. So malamang magbabawas ka dito, Kuya Mark. Babawasan mo to, yung sakto, para makabanda ng konti doon yung ating compressor. Tapos dito, meron tayong condenser. Tapos maglalagay tayo rito ng malaking alternator. Kasi sa electric aircon, mga kapatid, yung mga nagtatanong kung pwede daw ba silang magpakabit ng electric aircon sa mga single evaporator pa lang. Sa mga dual evaporator, wala pa po yung in-order ko na mga compressor.
Ito po kasing compressor na to, mga kapatid, ay para lang sa single evaporator. So pag dual aircon, yung mga SUV, yung mga AUV, mga naka-dual aircon yan, wala pa po yung ating in-order na compressor na para doon. Kaya ngayon, dito maglalagay tayo ng isang malaking alternator. Yun naman ang in charge para makargahan yung 6SM na battery na magagamit natin doon sa ating electric aircon. So ito naman po, mga kapatid, na ilagyan ko na ng electric power steering, lalagyan ko ngayon ng electric aircon. Ano ang kasunod? Ano po ang kasunod? Kapag po dumating na yung mga ordered na kits po ng Moretti Philippines, na mga electric vehicle kits, tatanggalin ko na lamang po itong makina na to. Tatanggalin ko yung tambucho, so, kasi nakapag-ganon yun eh. So tanggal ang transmission para may mapaglagyan yung battery po ng electric vehicle. So, ito po siguro yung kauna-unahan na i-convert ko na para sa akin na maging electric vehicle. Ngayon, ang pangako naman po ni Sir Johnny Chotrani ng Moretti Philippines, yung kanyang Picanto, yung kanyang Wigo, at yung Innova, ang una namang i-convert po sa side po ng Moretti Philippines. At ako naman, ito ang una kong i-convert kasi napakasimple kapag po itong owner type Jeep ang na-convert natin. Doon sa mga nagtatanong, kailan daw ba darating yung mga conversion kits? Huwag po kayong mag-alala. Nasa process na po yung pagdating ng mga electric vehicle kits po na yan. Kasi nga po, marami naman pong nabebenta rin ng mga Moretti vehicles, electric vehicles. So kailangan din talaga ng Moretti Philippines ng backup ng mga parts. Backup na battery, backup na mga modules, backup na motors. So lahat yan ay magdaratingan sa Moretti Philippines na nandyan po sa Pasig. Kaya kung ako sa inyo, puntahan nyo po ang Moretti Philippines dyan sa Pasig. Tignan nyo po yung mga ibinebentang mga electric vehicles dyan. Dahil nasisiguro po namin na itong mga vehicles, electric vehicles ng Moretti Philippines, babaha po ang mga pyesa nito. Dahil nga po, nakaumang na tayo doon sa ating plano na electric vehicle conversion. Pero may malaki tayong problema. Alam niyo mga kapatid, ang isang pinoproblema namin sa pagko-convert ng electric vehicles, syempre, nakatutok ang gobyerno rito. Hindi naman lahat ay pwedeng mag-convert ng electric vehicles from internal combustion engine para gawin mong electric vehicles. Kasi napakadelikado din po nung trabaho na yan. Baka mamaya may mag-convert, bigla na lang sumabog. So yung safety pa rin ang talagang titignan dito. Kaya nga po ang plano ni Moretti Philippines, kung ano yung setup ngayon ng mga EV, ng mga Moretti na yan, Conserva, ng Edera, at yung iba pa pong mga electric vehicles ng Moretti, yun na mismo ang isasalpak natin dito po sa mga ganitong klaseng conversion. Sa ganung paraan, talagang masasabi natin na iyon ay safe. Kaya po hindi lahat ay pwedeng mag-convert ng electric combustion engine to electric vehicle. Tapos isa pa po, kung sakali po talagang ipupush ng gobyerno, sige, mag-convert kayo. O dyan sa Mindanao, mag-convert kayo. Sa Laguna, sa Batangas, mag-convert kayo. Eh baka wala na pong mabili ng mga binebentang mga electric vehicles ngayon. Baka iyan ang maging issue, kaya hindi tayo payagan ng gobyerno. Kaya ito po, para tayong dadaan sa butas ng karayom, para lang makapag-convert po tayo ng mga electric vehicles. Baka mamaya, hindi lahat ng sasakyan nasasabihin ng gobyerno ay pwedeng i-convert. Siguro po na kukuha nyo na, nakakatch nyo na kung ano yung gusto kong sabihin. Kasi kapag dumami ang magko-convert, kapag pinayagan na lahat pwedeng mag-convert, eh, wala nang bibili ng mga brand new, na mga hybrid na yan, yung mga brand new na electric vehicles na yan. Kaya isa pa po yan sa pinag-aaralan po namin ni Sir Johnny Chotrani. Pero kami po, hindi kami mapipigil na i-convert yung mga samples na to tulad ng owner type Jeep, tapos yun pong Picanto, yung Wigo, at saka yung Innova ni Sir Johnny, pag dumating na yung mga kits po na gagamitin dyan, i-convert po natin yon, ipapakita natin sa gobyerno, kung sino man yung ahensya ng gobyerno na dapat mag-check nun kung papasa ba yung ating conversion, at iyan po ay malalaman nyo kapag ka nandyan na po yung mga electric vehicle kits po na in-order po ni Sir Johnny Chotrani. Okay mga kapatid, tignan nyo po yung mugs, no, saka yung gulong. Dito pong owner type Jeep natin. No? Yan, tignan nyo po. Maganda po yan. Bagong-bago rin ang mga gulong. Naka-radar tires po tayo. Dito, tignan nyo po dito sa gilid. Ayan. Ito po ay primer pa lang po ito ha.
Hindi pa po talaga yung pintura yan na gagamitin. Tapos, dito naman po sa loob, nandiyan na yung ating KP500 na Pioneer. At ang malamang malilipat natin to, Kuya Mark, kasi pag nandiyan na yung evaporator ng electric aircon, malilipat natin yan. Sige nga, Kuya Mark, i-start ba yan? O, one click ha. Pakipihit mo nga yung manibela kung malambot. Yan, tingnan nyo po. Oh. Okay, oh. Parang walang kahirap-hirap, oh. Oh. So, naka-electric power steering na po yan. Ang kulang na lang yan ay yung electric aircon, mga kapatid. So, abangan nyo po yan, antabayanan nyo po yan. Ngayon, dahil sa kanina, nakaupo si Kuya Mark dito sa loob, medyo untog na siya doon sa ceiling, no? Ito po ay ibabubble top natin to. Iaangat natin yan. Katulad din ng mga Pajero na naka-bubble top. So, iaangat po natin to. Aayusin natin yan para yung mga sasakay doon sa loob ay hindi sila mauntog dito po sa ceiling. Ngayon, ito pong owner type Jeep kung tutusin napakatibay dahil may mga side beam po ito. Alam nyo ba yung mga nangangarera? Tinatanggal nila lahat yung mga upuan doon sa loob ng kotse tapos naglalagay sila ng mga ganitong klaseng beam. Kasi nga, pagka sila ay nagpaikot-ikot, nagkaroon ng aksidente, na diskaril yung sasakyan, so ito ang magse-save din po doon sa pasahero ng mga pangarerang sasakyan na yon. Saka ito pong owner type Jeep po na ito, hindi ito matagtag. Kasi ang molly pong ginamit dito ay hindi yung Pinoy. Yung Pinoy kasi malalapad yung molly nun eh. Kaya talagang masyadong matagtag. So ito po, nice yung kanyang bumps. Maganda yung laro ng suspension ng molly. At maganda rin po kasi yung mga nilagay ko po shock absorber dito. Ito manual, no? Gumagana ba yung ating Okay. handbrake? Okay. Maiaabante mo ba ng konti yan? Sige nga, tingnan ko nga. Baka mapahiya tayo eh. Sige, labas mo muna dyan. Yan. Okay. Tapos, ito Kuya Mark, tatanggalin na natin to. Okay na yan muna. Handbrake mo, aalisin na natin to. Yan. Meron kasi akong taillight ng Grandia. Yung kasing dati kong Grandia, pinalitan ko ng taillight yun na LED. So yung taillight naman na original no nasa akin, yun ang ipalalagay ko po dito. Yung taillight ng Grandia. Tapos, papalitan ko rin yung kabitan ng spare tire. Gagawa ka ng mas magandang kabitan ng spare tire, no? Para mas maganda yung itsura nitong ating owner type Jeep. Since hindi pala talaga maganda yung forma nito, oh, no? Babaguhin natin to, ibabubble top natin. Dito, pag ganun siya. Yan. Ayan po yung pinakaloob. Yan. Tapos yung upuan sa likod. Yan. Kapag naka-aircon kasi, aalisin ko na yung tolda eh. So yung dati kasi tolda nakalagay dito. Ngayon, pag naka-electric aircon na to, tatanggalin na po lahat yung tolda na yon. Ito ay palalagyan ko na mismo ng salamin na. Okay. Tapos yung loob nito, magdo-double walling po tayo. Lalagyan niya ng mga fiber, no? Tsaka ngayon sasarahan. Tapos itong ceiling ay maglalagay din po tayo ng lawanit dito. At yung lawanit naman na yon ay atin pong papalagyan ng upholstery. Sa mga mayroong mga owner type Jeep po dyan, kahit medyo kinakalawang na yan at medyo nabubulok na yan, kaya pa po nating ayusin yan. At kung gusto nyong gayahin, ito pong setup ni Autoran sa mga owner type Jeep, hindi po ito ganun kamahal. Alam nyo po ba itong upuan na to? Ito po ay binibili ko kay Ion Montero na nandiyan po sa Villasis, Pangasinan. Pag usapang Pajero Montero, yan po ang inyong pupuntahan. Hanapin nyo po siya sa kanyang FB page. Ion Montero, kapag kailangan nyo ng mga upuan, kailangan nyo ng mga spare parts ng mga Pajero, yung mga lumang Pajero, meron po siya dyan. Mapapansin nyo mga kapatid, ito pinutol ko na oh. Kasi yung mga owner type Jeep, meron talagang upuan dito eh. No? Ayan, yung upuan na to. Dito po, pinutol ko na yan. Para po mailagay natin itong upuan. Useless naman kasi itong upuan na nakalagay talaga dito sa owner type Jeep. Tapos mas malaki pa ngayon, nagkaroon pa ako ng compartment dito. At inilagay ko nga po itong mga woofers, yung baffles, para po doon sa sound system po, dito pong owner po natin. Sige, atras mo na muna. Atras mo na muna yan. Kuhanan mo. Oh. Yan yung ating owner type Jeep na maangas. Naka-steel bumper. Okay. Puntahan naman natin ngayon mga kapatid itong Delta Cruiser na pinipinturahan, binody repair. Ito, pakita ko po sa inyo.
Ba, busy-busy itong si Tukayo ah. So ito naman po, yung Delta Cruiser. Malapit-lapit na rin po itong matapos. Kasi ito po ay binody repair namin lahat. Talagang bulok na rin. Ngayon, nakaporma na po ito. Yun nga lang, ang makina po nito ay 4K. Kaya naghahanap ako ng makina talaga, nagmamatch dito. Kasi ang gusto ng may-ari ay buhayin namin yung 4x4 nito. Kuya, may nabili na ako na ano nito, mga goma. O, yung mga goma dito. Oo. Nandun sa shop, dumating na para mailagay na natin. Yun na lamang ang kulang nito, tapos bapping na, no? O, para makuha na nung may-ari, si Kuya Mer, no? Tapos itong sa atin, marami-rami pa ba to? Para may bulok dito, oh. Ayusin nyo na rin to. Ito, bulok, oh. Bogart, bulok, oh. Opo, sir. Kaya hindi na po namin Patiran nyo na to, ha? Para sana sabay yung owner natin sa itong Volkswagen lumabas. O, tingnan nyo naman, itong Volkswagen na to, naka 17-inch po yan na na mags. Mga kapatid, sana po nagustuhan nyo yung vlog ko po ngayon. Talagang binigyan ko ng konting atensyon itong owner type Jeep po na ginagawa ko, na kahit na iyan ay mumurahing owner type Jeep lang, alam nyo po, nasa halagang 20,000 lang po ang bili ko dito sa owner type Jeep po na ito. Ibinayad sa akin, inayos ko yung BIOS ng kaibigan natin, ibinayad na lang niya itong owner type Jeep. Inayos po natin, nagasusan tayo ng kaunti sa tulong po ni Ariel Sonorio na nakukuha na natin ng mga surplus na pyesa dyan po sa Blooming Treat, pati rin po kay B-Series Auto Parts at kay Miss Rupa Rosario. So sila pong lahat ang katulong natin para i-upgrade natin yung owner type Jeep. Pagdating po doon sa steering, electric power steering, Rupa Rosario, si Steven, tapos sa mga preno, sa mga pangilalim, si Ariel Sonorio, at pagdating naman sa mga alternator, no, na kailangan natin, yan naman po ay si B-Series Auto Parts. Kaya kayang-kaya nating ayusin yung mga luma yung owner type Jeep, kasi dito naman sa Autorans, ayan, nagbabody repair po kami, nagpipintura kami, nagpapabricate kami ng mga steel bumper. Kaya kung ano man yung gusto nyo, mga kapatid, ay kayang-kaya natin gawin. Meron pa nga tayong steel bumper na tinatapos dito. Para kanino ba to? Yun sa kabila, oo. So ayan, pinturado na rin po yan, imamount na lang po namin. Mga kapatid, salamat ha, salamat sa panunood nyo, sa pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung meron kang owner type Jeep, at ang pakiramdam mo para kang si FPJ, di ba? Ipaayos mo ang owner type Jeep mo. Dahil sigurado darating ang panahon, yan ang pinakamadaling i-convert na maging electric vehicle. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyong lahat.